Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sir Christian, ito na po ang pinapakuha mong mga dokumento. Ani naman ni Alphonse. Bitbit nito ang gadangkal na kapal na patong-patong na mga dokumento. Sige, ibaba mo na lang dyan. Sabi naman niya, hindi nag-abalang lingunin ito. Nakatutok ang mga mata niya sa laptop at inaalisa ang mga project metrics kung nasa tamang schedule ba ang pag-usad ng mga proyekto, ang budget at pati na rin ang defect rate. Gusto niyang masigurong maayos ang lahat, lalo na at nahahati na ngayon ang oras niya sa dalawang kumpanya. Halos hindi na siya makakuha ng matinong oras na pahinga. Ang tulog niya sa isang araw ay nasa 3 oras na lang madalas. Minsan nga ay 2 na lang. Maswerte na kung makaka-4 na oras pa siya. Sir Christian, kumain ka na ba? Tanong naman ni Alphonse. Later. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niya ang pagtingin ni Alphonse sa rilong suot nito. Bago ito tumikim. Sir Christian, 2:00 na po. Kaninang 12 ka pa po dapat kumain. O order po ba ako? Ano ba ang gusto mong kainin? Okay lang ako, Alphonse. Hindi rin siya sumulyap lang kay Alphonse. Pakiwari niya ay mahalaga ang kada segundo niya. Miss na niya si Liana. Pinapasundan niya pa rin ito kay Mark. At ang sabi naman nito ay okay naman daw si Liana. Parang may butas sa puso niya. Puno ng kahungkagan. Gustong-gusto na niyang makita ang asawa. Pero hindi niya magawa dahil kulang na kulang ang oras niya. Sa umaga ay nasa Anderson Corporation siya. Sa hapon naman ay sa William Corporation. Kung may mahalagang meeting sa Anderson Corporation, ay buong araw siya roon. Hanggang gabi pa nga kung minsan. At imbes na umuwi pagkatapos ay tutungo naman siya sa William Corporation at mananatili sa opisina niya hanggang hating gabi. Kung may problemang kailangang ayusin, ay doon na siya natutulog. Napabuntong hininga naman sa Alphonse at sa kabila ng pag-alinlangan, ay napilitan din itong lumabas ng opisina. Nagkulong lang siya sa loob hanggang 4:00 ng hapon. Lumabas lang siya nang may gusto siyang ipagawa kay Alphonse at hindi nito tinutugon ang tawag niya sa extension line nito. Pero paglabas niya ay bakante ang table nito. Nasaan kaya ang lalaking yun? Ang dami pa niyang gagawin. Nasaan na ba ito? Saan ba ito nagsusuot? Lalabas na sana siya ng opisina. Kaso ay may narinig siyang nag-uusap sa hallway. Natigilan siya dahil binabanggit ng isa ang pangalan niya. Kumakain pa ba ang boss mo? Si Sir Christian? Hindi nga eh. Nag-aalala ako. Ganyan siya araw-araw. Hindi halos kumakain, nagkakape lang. Baka magkasakit. Sobrang busy niya. Hindi ko nga alam kung nakakahinga pa ba siya. Boses naman iyon ni Alphonse. Ang sabi nga ng isang taga-housekeeping, minsan daw kahit 1:00 na ng umaga nagtatrabaho pa rin si Sir Christian. Nahiya na nga raw iyong taga-housekeeping na pumasok at maglinis. Humakbang siya palabas. I'm fine. At natutuwa ako sa mga sinasabi niyo. Napaigtig ang 2 empleyado na nakatayo sa hallway. Ang isa roon ay si Alphonse nga. Napatuwid ang likod ng mga ito pagkarinig sa boses niya. Sir, hindi ka po namin pinagchichismisan ha? Depensa naman ng isa. Napangiti naman siya. I know. Don't be too scared of me. Namutla ka. Napayuko naman ito. Sorry po talaga, sir. That's okay. Sir Christian, nag-aalala lang ho talaga kami sa inyo. Uwi ka naman ni Alphonse. Baka po kasi magka-ulcer na kayo. Fine. Please get me something to eat. Totoong mabait naman si Alphonse at tunay ang malasakit nito sa kanya.
Gusto patuloy niyang mag-guilty na pinag-iisipan niya noon nang tagalin ito sa trabaho dahil nagkagusto ito kay Liana. Seloso kasi siyang tao. Mabuti na lang at hindi niya itinuloy ang pagsisante rito. He would have lost valuable employee had he pushed through with his initial plan of dismissing him. Sige po Sir Christian, o-order ho ako ngayon din. Nagliwanag naman ang mukha nito. Masaya ito na kakain na siya. Lihim lang siyang napangiti. Kapag dumating na ang pagkain, pakidala na lang sa loob ng opisina ko. Aniya. Bumalik na siya sa pinaka-opisina niya. Wala pang 20 minutos ay dumating na ang pagkaing in-order ni Alphonse. Sobrang dami niyon. Tila ba ito ng huling hapunan ko? Hindi niya napigilang komento. Manghang na patingin sa mga pagkaing in-order ni Alphonse na inilatag nito sa mesa niya. Para po talaga sa inyo lahat yan, sir. Pambawi sa ilang araw na hindi ka kumakain ng maayos. Kumuha ka rito. Kainin nyo ng kasama mo kanina. Alok naman niya rito. Ay hindi na po, sir. Para lang talaga po yan sa inyo. Masasayang ama ito kung ako lang mag-isa ang kakain. Kinuha niya ang kutsara na inabot sa kanya ni Alphonse. Tikman na dapat niya ang tilapia pero biglang nagring naman ang phone niya. Si Mark ang tumatawag. Kumunot ang kanyang noo. Nababahala siya agad. Binitawan niya ang hawak na kutsara. Yes, Mark. May nangyari ba kay Liana? Tanong agad niya rito. Wala naman ho, sir. Gusto ko lang sanang i-report sa inyo na plano ni Miss Liana na magtrabaho sa kumpanya ng pamilya nila. Nandun siya ngayon. Dinala kasi sa hospital kahapon ang kanyang ina. Ang huling tingin ko, mako-confine ng 1 linggo. Nagsalubong ang mga kilay niya. Ano ang alam ni Liana sa negosyo ng mga salvasyon? Bakit kailangan na si Liana? Di ba may trabaho siya sa orphanage? Wala po kasi ang kakambal niya. May art exhibit sa Milan. Hindi pa makakauwi. Si Nicole naman ay napakabata pa. Ang papa naman ni Liana ang kasama ngayon ni Mrs. Salvacion sa hospital. Ang sabi naman ng senador ay ito na lang muna ang titingin sa kumpanya habang nasa hospital ang asawa. Pero si Miss Liana mismo ang nagboluntaryo. But Liana knows nothing. For God's sake. Kakainin siya ng mga tao sa kumpanya ng mga salvasyon. Napasa po siya sa kanyang noo. Tapos ay hinubad niya ang salamin sa mata at ibinaba sa mesa. Saka pinisil ang tulay ng kanyang ilong. Tumayo siya at kinuha ang formal coat na nakakabit sa stand. Isinampay niya iyon sa kamay niya. Tapos ay isinuot niya ulit ang salamin sa mga mata. Sir, saan ka po pupunta? Hindi ka pa po kumakain. Nababahala naman si Alphonse. Ikaw na ang kumain ng mga ito, Alphonse. Thank you for your effort. Nalaglag ang panga naman ng binata sa sinabi niya. Pero sir, para po talaga sa inyo ang mga in-order kong ito. I'm sorry, I need to go. Akala ko po busy ka rito. Yes, busy nga ako. Bakit ka po aalis? Dahil kailangan ako ng asawa ko. Hindi na niya hinintay na sumagot pa si Alphonse at malalaki ang hakbang na lumabas na siya ng opisina. Halos liparin niya hanggang elevator. Pagbukas ng elevator sa basement ay muntik na siyang tumalon para lang mapabilis ang paglabas niya. Sumakay siya agad sa kanyang sasakyan. Kailangan niyang maging mabilis. Mag-isa lang na nakaupo si Liana sa isang sulok sa loob ng opisina ng HR. Sa mga araw na wala ang kanyang ina, ay ang executive vice president muna ang mangunguna sa pamamahala sa kumpanya. Wala naman siyang planong pangunahan ito sa mga gagawin nitong desisyon. Pero mukhang mabigat ang dugo nito sa kanya. Tinuro lang siya nito sa HR, tapos umalis na ito. Ang HR naman ay hindi siya pinapansin. Naroroon lang naman siya bilang representative ng pamilya. Alam niya kasing mag-aalala ang mama niya na hindi nito magagampanan ang responsibilidad sa kumpanya dahil sa pagkakasakit nito. Kaya nagboluntaryo siya na magtrabaho at magsimula kahit sa pinakamababa pang posisyon para makapante ang mama niya na may miyembro ng pamilya ang naroroon. Pero mukhang walang plano ang HR na pansinin siya
Baka akala ng mga ito ay wala siyang alam sa negosyo. Nagtapos naman siya ng Bachelor of Science in Operation Management. Alam niya ang konsepto. Kulang lang siya sa hands-on application. Kanina pa siya sa HR office, pero dinadaan-daanan lang siya ng mga empleyado sa naturang departamento. Nakita kasi ng mga ito na nakasimangot kanina ang Executive Vice President nang dalhin siya sa opisina ng mga ito. Meron namang nagtangkang kausapin siya, kaso ay sinasaway agad ng mga ito ng isang empleyado na nakita niyang kausap kanina ng Vice President. Iniisip din siguro ng mga ito na kahit ni isa pa siyang salvasyon, ay hindi pa rin siya lumaki kasama ng mga ito. Katulad din siguro ng mga ito si Marga na may kimkim na panghuhusga sa kanya. Iniisip ng mga ito na hindi siya ka-level ng mga salvasyon. Napapitlag pa siya na mag-vibrate naman ang phone niya sa kanyang bulsa. Kinuha niya iyon at tiningnan kung sino ang tumatawag. Si Christian. Christian, sagot naman niya rito. Where are you? Nasa boses nito ang pag-alala para sa kanya. Para itong tumatakbo ng milya-milya. Bakit mo tinatanong? Just tell me where. I'm in the lobby right now. Lobby ng? Takang tanong naman niya rito. Lobby ng kumpanya nyo. Ha? Napatayo naman siya at kinuha ang sling bag niya. Sinukbit niya iyon sa balikat niya at dali-daling tumungo sa lobby. Sa malayo pa lang ay nakita na niyang panay ang tingin dito ng mga empleyado. And of course, he had always been so attractive. Mas magugulat pa siya kung walang pumapansin dito. Napakuyom naman ang kamay niya sa tapat ng kanyang dibdib habang pinagmamasdan niya si Christian. Palingap-lingap ito sa paligid. Halos 3 linggo niya itong hindi nakikita. Bakit pakiramdam niya ay sobrang nangungulila siya rito? Namimiss niya ito. Namiss nga ba niya ito? Hindi nga niya pwedeng itanggi iyon sa sarili niya. Hindi niya pwedeng sabihin hindi kasi damang-dama niya iyon. Nilapitan na niya ito. Pagkakita nito sa kanya ay umaliwalas kaagad ang anyo ng hitsura nito. Liana, are you okay? Natigilan naman siya. Nakita kasi niya ang pag-alala nito sa kanya. Gusto niyang umiyak rito. Ngayon niya lang naramdaman na kanina pa pala puno ng tensyon ang katawan niya. Pakiramdam niya ay nasasakal siya. At ngayong nakita na niya si Christian, ay bigla siyang nakahinga ng maayos. Christian, lumambot naman ang mukha nito. Alam niyang alam nito kung ano ang nararamdaman niya. Ibinuka nito ang mga bisig. Come here, Liana. Hindi na siya nagdalawang isip at pumaloob na siya sa mga bisig nito. Nakakainis ka naman. Huwag mo nga akong paiyakin dito. Aniya at isinusubsob ang mukha sa dibdib nito. May umaway ba sa asawa ko? Malumanay ang boses ni Christian. Pero ramdam niyang nagtagis ang bagang nito nang sambitin niya ang katagang umaway. Wala ha? Kaila naman niya rito. Talagang wala? Hinagod nito ang likod niya. Umiling-iling naman siya. Napapikit din ito dahil sa init ng palad nito na nanunuot sa tela ng damit niya sa likod. Did you eat already? Tanong nito sa kanya. Umiling-iling naman siya sa tanong nito. Kanina pa kasi siya roon. Ayaw niyang lumabas sa opisina ng HR. Kasi baka sabihin kung saan-saan siya nagpunta. Let's go. Yakag nito sa kanya. Saan? Sa pantry. Kakain muna tayo. Hindi pa rin ako kumakain. Sabay na tayo. Pero baka hanapin ako ng HR. Ako ang bahala. Naramdaman niyang hinalikan nito ang tuktok ng ulo niya. Wala na siyang pakialam kung maraming tao ang nakakakita sa kanilang magkayakap sa gitna ng labi. Masyadong mabigat ang dibdib niya ngayon para isipin ang mga bagay na iyon. Salamat, Christian. You don't have to thank me. You are my wife. I'll do anything for you. I'll come to you when you needed me. Aayusin natin kung ano man ang dahilan kung bakit nandito ka. Pero baka sabihin nila na wala ka namang karapatang manghimasok dito. Nagpakawala ito ng mababang tawa. Bakit wala? Hindi mo ba alam?
My father is a major investor in this company. Hindi mapakali si Liana habang nasa pantry sila at magkaharap sa mesa ni Christian. Ramdam niya ang mga titig ng mga taong nasa palibot nila. Alam niyang nakasunod sa bawat kilos nila ang mga mata ng mga nakapaligid sa kanila. Kanina pa lang nang pumila si Christian para ikuha siya ng makakain, ay nakasunod na rito ang malalagkit na titig ng mga kababaihan. Bumili ito ng 2 chicken, pita sandwich, isa pa rito at isa para sa kanya. Bumili rin ito ng 2 double chocolate chips muffins at 2 iced tea. May iba ka pa bang gustong kainin? Tanong nito sa kanya nang mapuna nitong hindi niya ginagalaw ang mga pagkaing inilapag nito sa ibabaw ng mesa. Umiling naman siya rito. Ano kasi? At tubilis siyang napalingap sa paligid. Umangat naman ang kilay ni Christian at napansin nito ang pagkailang sa anyo ng mukha niya. Napatingin din ito sa paligid at napabuntong hininga. Huwag mong pansinin ang ibang tao. Ako ang kaharap mo ngayon, Liana. Ako lang ang pansinin mo. Wika nito sa kanya. Napamaang siya sa mukha nito. Titig na titig ito sa kanya. Napayuko tuloy siya dahil ang klase ng mga tingin nito ay iyong tumatagos. Seloso akong tao, Liana. Gusto ko na sa akin lang ang atensyon mo. Alam niyang sinasabi lang nito iyon para hindi na niya pansinin ang mga tao sa paligid nila at para makakain na siya ng komportable. Nakita marahil nito ang pagkaasiwa niya dahil sa mga titig na ipinupukol sa kanila ng mga tao. Tapos ay inabot nito sa kanya. Napatingin siya sa sandwich at sa mukha naman ni Christian. Relax and start eating, honey. Huwag mo nga akong tinatawag na honey. Baka may makarinig sa'yo. Ano naman ang problema kung tawagin kitang honey? Hindi ba pwedeng tawagin ng kanyang asawa sa endearment na ganon? Asawa mo naman ako. Wala namang masama, hindi ba? Kaswal na wika naman ni Christian. Hindi talaga ito titigil sa pagigiit na mag-asawa pa sila. Kahit ilang libong beses niyang itinuwid na hindi na sila kasal. Isa pa, hindi pa ba nila nakitang magkayakap tayo kanina sa labi? Dagdag na tanong nito sa kanya. Nakagat niya ang ibabang labi niya. Hindi niya napigilan ang emosyon niya kanina. At napayakap siya rito, kahit nasa labi sila. Ngayon ay nag-aalala siya kung ano ang iisipin ng papa niya at ni Dylan kapag nalaman ng mga ito ang ginawa nila ni Christian sa loob pa man din ng kumpanya ng mga salvasyon. Open your mouth, sambit naman ni Christian. Napatingin naman siya rito. Nagtatanong ang mga mata. I fed you. Hindi na, kaya ko na yan. May sarili naman akong mga kamay. Kanina ko pa ibinibigay sa iyo ang sandwich. Ayaw mong hawakan. Halika na rito. Susubuan na lang kita. Namula naman ang magkabila niyang pisngi. Ako na nga kasi. Huwag na matigas ang ulo mo, Liana. Lumapit ka na rito ng kaunti. Christian, pabulong naman niyang saway rito. Napahugot naman ito ng malalim na paghinga at minamasdan ang mga mata niya. Tapos ay bigla na lang itong tumayo at lumipat sa upuang nasa tabi niya. Christian, anong ginagawa mo? Mukha kang sisiw, Liana. Ang cute. Say wika naman ito. Christian. Ngumiti lang ito ng buong simpatiko. Inilapit nito ang sandwich sa bibig niya. Napilitan tuloy siyang kumagat sa sandwich. Natuwa naman ito. Very good. Ang hirap mo namang pakainin. Ang mga anak kaya natin, pihikan din sa pagkain katulad mo. Namilog naman ang mga mata niya nang banggitin nito ang tungkol sa mga anak nila. Napatingin siya sa paligid. Mukhang wala namang nakarinig sa sinabi ni Christian. Anong mga anak ang sinasabi mo? Nag-test ka na ba? Kaswal nitong tanong sa kanya. Test ng? Pregnancy test, what else? Wala sa loob na napahawak siya sa manipis niyang tiyan. Hindi ako buntis. Patingin nga. Nanigas ang likod niya nang walang kaabog-abog na hawakan ni Christian ang tiyan niya. Marahas ulit siyang napalingap sa paligid at nanuyo ang kanyang lalamunan nang makitang
Maraming mga matang nakapako sa kanila ni Christian. Wala pa rin ba tong laman? Ang hina ko naman. Bubulong-bulong ito. Tila dismayado. Anong kailangan kong gawin para maging energizer naman ang aking sperm? Bakit kasi hindi ako nakapag-ehersisyo ng regular? Or should I drink more cow's milk? Makakatulong ba ang gatas ng baka? Tuloy-tuloy pa ang mga tanong ni Christian. Walang preno ang bibig nito. Mabilis siyang tumindig at hinablot naman ang sling bag. Balik na ako sa HR, Christian. Baka hinahanap na ako ron. Hinawakan nito ang kamay niya at muli siyang hinila pa upo rito. Hinuli nito ang mga mata niya sa ilalim ng seryoso at matiim nito mga tingin. Eat first. Isang kagat pa lang sa sandwich ang dumaan sa lalamunan mo. Tas ayaw mo na kaagad? Kumain ka ng muffins. Gusto mong unahin to, hindi ba? Wala siyang nagawa kundi ang kumain roon. Ito man ay nagsimula na rin kumain. Mula sa pagkakayuko sa kinakaing sandwich, ay pasimple siyang nagtaas ng tingin. Sa ilalim na mahahaba niyang pilik mata, ay maingat niyang pinagmamasdan si Christian. Pakiwari niya ay sobrang sensual ng paggalaw ng mga labi nito na dumidiin sa tinapay. Pantay-pantay din ang mapuputi nitong mga ngipin. Nang dilaan nito ang mga labi ay napalunok siya. Parang nang iimbita ang dila nito. Tapos habang umunguya ito ay gumagalaw naman ang linya ng panga nito. Umiigting iyon. Lalo na ang kanto ng panga nito. Tila pumupulso. Nang bumaba na sa lalamunan nito ang pagkain ay napatitig naman siya sa leeg nito. Natigilan siya na maunawaan ng utak niya kung ano ang ginagawa niya at kung ano ang mga bagay na naglalaro sa loob ng isipan niya. Ipinilig niya ang ulo at pinupwersa ang sariling itutok sa kinakain niya, ang buong atensyon niya, at hindi iyong lumilipad kay Christian ang mga titig niya. You want anything else? Untag naman sa kanya ni Christian. Wala na. Busog na ako sa mga to. Okay. Mabilis nitong naubos ang sandwich at muffins nito. Parang dinaanan lang ng ipo-ipo. Ito yata ang gutom. Kumusta pala ang trabaho mo? Naalala niyang itanong dito. Akala ko nagbibiro ka lang nang sabihin mo sa aking magiging abala ka. Dugtong naman niya rito. Napatitig naman ito sa kanya at ngumiti. The work is fine. And yes, I was serious when I said I'll be busy. Namiss mo ba ako? Tumango naman siya. Wala namang dahilan para ikaila niya iyon. Hindi na sila teenager para magkahiyaan pa sa pag-amin ng totoong saloobin nila. Naging mag-asawa na nga sila dati. Sa pagtango niyang iyon ay napangiti ng matamis naman si Christian. Nagliwanag din ang kislap sa mga mata nito. I miss you so much, Liana. Hindi nagsisinungaling lang ang mga mata nito. Hindi ka ba busy ngayon? Tanong naman niya rito. Saglit itong hindi tumugon sa kanya. Kapag kuwan ay ngumiti lang ito ng tipid sa kanya. Palagi akong magkakaroon ng oras para sa iyo. Lalo na kapag kailangan mo ng tulong. Pero busy ka nga. Giit naman niya rito. Namimilog ang mga matang nakaabang siya sa isasagot sa kanya ni Christian. No, I'm not. Bakit may kutob siyang hindi ito nagsasabi ng totoo? Napakunot noo siya ng mapansing naging manipis ng kaunti ang pisngi nito. Para itong maimpluwensyang banyaga sa panahon ng pananakop. Hindi ka talaga busy sa trabaho mo? Pero bakit pumayat ka? Tapos na akong kumain. Let's go. Sasamahan kita sa HR. Tumayo naman ito. Tumayo na rin siya. Pero nakatutok kay Christian ang nagsususpecha niyang mga titig. Hindi niya maalis sa utak niya ang pakiramdam na may itinatago ito sa kanya. Habang binabaybay nila ang daan patungong HR, ay inusisa niya si Christian kung ano ang mga nangyari sa kanya bago ito dumating. Sinabi naman niya dito ang lahat. Tango lang ito ng tango sa kanya. Tikom ang bibig nito at hindi ito nagkokomento. Sinamahan nga siya nito pabalik ng HR. Akala niya ay aalis na ito kaagad pagkahatid sa kanya.
sa tapat ng pintuan ng opisina ng HR. Pero ito ang kumatok at walang kangiti-ngiti sa labing pumihit pabukas ng seradora. Hinagilap nito ang kamay niya at mahigpit iyong hinawakan. Tapos ay pumasok ito sa loob ng opisina. Naistatwa naman ang mga tao sa loob ng opisina nang pumasok silang dalawa. Pasimple siyang napasulyap kay Christian. Seryoso ang anyo ng mukha nito. Ni hindi ito nakangiti. Para itong ibang tao. Where's the manager of this department? Kahit ang boses nitong buong buo ay nakakaintimidang pakinggan. Sino po sila? Nauutal na tanong ng babaeng nakita niyang kausap kanina ng Executive Vice President kanina. Where is the manager of this department? Ulit lang muli ni Christian sa mas malamig na boses nito. Ano po, nasa meeting? Kanina pa dito si Miss Liana Salvacion. Bakit wala malang umiestima sa kanya ng maayos? Ganito niyo ba tratuhin ang anak na may-ari ng kumpanyang ito? Nalaglag ang panga niya sa tigas ng boses ni Christian at sa talim ng tono ng tinig nito. Galit ba ito? Kasi kung siya ang tatanungin, ay iisipin niyang galit ito. Kung gaano kaingat ang paraan ng pagkubkob nito sa kamay niya, ay ganoon naman kagaras ang ekspresyon na nasa mukha nito. Ngayon habang kaharap ang ibang tao, I intend to file a formal complaint against your department regarding the treatment of my wife received here. Wika nito na madilim ang mukha nito. Kung may iniinom lang siya ngayon ay naibuga na niya iyon sa lahat. Tinawag siya nitong asawa sa harap ng ibang tao. Baliw na ba itong si Christian? Hindi na nga kasi sila mag-asawa. Annulled na ang kasal nila. Wala nang bisa iyon. Let's go, Liana. Lingon naman ito sa kanya. Saan? To the office of the Executive Vice President. Pero bakit, Christian? Ayaw niyang lumikha ng gulo sa komisyon. Pero mukhang iyon ang balak gawin ni Christian. Humigpit tuloy ang pagkakakapit niya sa kamay nito. Christian, ayaw ko ng gulo. Aniya rito. Pinandilatan niya ng mga mata ang dating asawa. Sinasabi ng emosyon sa mga mata niya na ang nais niya ay payapa lang ang lahat. Hindi naman din siya ang tipo na magpapaapak na lang. Pero ayaw niyang lumikha ng hindi pagkakaunawaan. Gayong unang araw niya palang doon sa kumpanya ng pamilya Salvacion. Don't worry. We won't go viral. I promise. Totoo ba? Galing talaga sa bibig ng taong ilang linggo nang nasa hot search. Wala rin siya nagawa kundi ang sumama rito. Hindi niya rin naman kasi mahila ang kamay mula rito. Ayaw niyong bitawan iyon. Kumatok ito sa pintuan ng Executive Vice President, ang sekretarya ng Vice President, ang nagbukas ng pintuan ng opisina. Nasa loob pa ang pinaka-opisina nito, ang taong pakay nila. Sino po sila? Tanong naman ng sekretarya. Nakatingala ito kay Christian. Para itong nakakita ng artista sa paraan ng pagkislap ng mga mata nito. Imbes na sumagot ay nilampasan lang ito ni Christian at dumiretso sa pinaka-opisina ng Executive Vice President. Napatayo naman ang babae. Baka sa matinding pagkagulat sa anyo ng mukha nito. Lalo na makita nitong kasama niya si Christian. Humabol naman ang sekretarya nito. Ma'am, sorry ho. Bigla na lang kasing pumasok si sir. At it's okay. Go back to your table. Anito sa sekretarya. Esther. Sambit ni Christian sa pangalan ng executive. Nagulat siya nang kilala pala nito ang babae. But then again, both were from the business world. Christian Williams Anderson, anong ginagawa mo rito? I should be the one asking you that. What are you doing here after sending away the daughter of the CEOs? Mariin ang wika naman ni Christian. What? I did not send her away. Dinala ko siya sa HR para ma-orient siya ng mga empleyado doon
tungkol sa mga bagay na kailangan niyang malaman. Because obviously, she knows nothing. Kahit na hindi nito direktang sabihin iyon sa kanya, ay dama niya na nakaukol sa kanya ang inis at kagaspangan nito. Mr. Christian Williams Anderson, kung hindi pala nagustuhan ni Miss Salvacion ang ginawa kong pagdala sa kanya sa HR, pwede naman niya akong kausapin. Hindi na niya kailangan magsumbong pa sa'yo. Hindi mo kailangang aksayahin ang oras mo rito. Nandito naman ako para alalayan siya. Sino may sabi sa'yo na aksaya ng oras ang pagpunta ko rito? Napaawang naman ang bibig ng Executive Vice President. Galingan mo mabuti ang pagsisinungaling mo. Nakikita ko sa mga mata mo na hindi ka sinseridad. Ani naman ni Christian. This is none of your business, Mr. Williams. Pasupladang sabi naman ng Executive Vice President nang masukol ito sa isang sulok. How is this none of my business? 1. It's my wife we're talking about here. And 2. I am Mr. Colton Anderson's son and the CEO of Anderson Corporation. I'm sure you are aware that my father is a major investor in this company. Are you not? Namutla naman ito. Kahit na ikinukubli nito sa likod ng mga kamay ay nahagipan niya ang panginginig ng mga iyon. I apologize, Mr. William Anderson. Nagbaba ito ng mukha. Bahagyang iniyuko ang ulo nito. Apologize to my wife. Mariing utos nito sa babae. Marasi ang napatingala kay Christian. Gusto niyang sabihin dito na hindi naman kailangang humingi sa kanya ng dispensa ang tinatawag nitong Esther. Pero sa pagkakakilala niya kay Christian, igigiit pa rin nito iyon. Kaya hindi na lang niya isinatinig ang pagsalungat dito. I'm sorry, Miss Salvacion. Okay lang ako. Sagot naman niya rito. Ngayon nagiging mas malinaw na sa kanya kung gaano kalakas ang impluwensya at kapangyarihan ng kanyang dating asawa. Tumitiklop ang lahat dito. His mere presence demanded both respect and authority.